Dominated ng dalawang malalaking media network ang TV station sa Pilipinas, syempre kilala na natin ang GMA Network at ABS-CBN Broadcasting Corporation. Ang hindi alam ng marami sa atin na, bukod sa dalawang malalaking media network na ito ay may isa pang malaking radio network sa Pilipinas. Walang iba kundi ang MBC, o Manila Broadcasting Company ng pamilya Elizalde, na pinangungunahan ng tinaguri ang Radyo King na si Mr. Fred J. Elizalde. Ngunit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kauna-unahang pribadong himpilan ng radyo sa Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Noong 1991, ang veterano ng radyo na si Joe Tarok ay sumali sa istasyon, kung saan siya ang nagho-host ng Damdaming Bayan na ngayon ay ang pinakamatagal na programa sa public affairs, gayon din ang isang morning newscast. Bukod sa pagiging newscaster, naging station manager din siya, at kalaunan, senior vice president hanggang sa kanyang kamatayan noong Setyembre taong 2017. Magandang umaga po sa kanila mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 25, 1988. At ngayon sa mga ulo ng mga pinakamahalagang balita. Kinapanayam ni Tarok ang mga tao tungkol sa politika, pati na rin ang mga naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Isa din si Tarok sa top rating news anchor sa radyo. Mga kaibigan, sa bihirang pagkakataon, panauhin po natin ngayong umaga sa ating palatuntunan. Wala pong iba kundi ang kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Matapos maging station manager ni Kaloy Castro, sumunod sa kanya ang isa pang batikang broadcaster na si Ray Langit. Isa sa mga kilalang programang hinawakan niya ay ang The Saudi with Love na layong magkaroon ng kumustahan ng mga kaanak ng isang OFW na nasa Saudi. Bukod dito, di rin ang mga news anchor ng Metro Manila Banat. Minsan pa isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kilo-empik sa bibayang ngayong araw na ito ng Biyernes. Ay hatid po namin sa inyo ang detalyadong mga balita at sa susunod na linggo ang 10 linggo. Isa ang mamamahayag na si Kaloy Castro na napakinggan sa DZRH at tumatak sa masang Pilipino. Nakilala si Castro sa magandang timbre ng kanyang boses at malinaw na pagbabalita. Nakasama ni Kaloy Castro si Ray Langit sa programang Metro Manila Banat tuwing umaga noon. Naging host din siya ng programang Pang-agrikultura at nagsilbi din siyang station manager ng DZRH ng mahabang panahon. Si Castro din ang founder ng public service arm ng DZRH na Operation Tulong. May inyong pakikinig ang panindigan. Nagatid sa inyo ng ilan sa mga pinakamahalagang issue ng panahon. Mga bagay-bagay na ating napag-usapan at nang sa gayon ay makagising ng damdamin at makapagbigay sa lahat ng mga tagapakinig ng palatuntunan ito ng pagkakataon na makapagtayo ng kani-kanyang sariling mga paninindigan ukol sa mga mahalagang issue ng panahon. Yan ang ating panindigan. Samantala ito po naman ang inyong lingkod, Kaloy Castro po lamang. In behalf of Rick Radam, namamalam, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Kilalang tagapagbalita at komentarista ng DZRH noong dekada 80 at 90, ang mamamahayag na si Rick Radam. Naririnig ang kanyang boses tuwing alas 5 ng umaga sa programang Panindigan. Bukod dito, si Radam din ang naging host ng sikat na programang John Hitango, Rides Again. Oras natin mga kaibigan ay 3 minuto na lamang bago mag-ikalima. Ganap na ikalima ngayong umaga. Isa sa inyo po naman ang pinakamainit na mga headlines ng ating balita sa pamagitan ni Joe Taro. Maraming salamat, Julie Fen Navarro. Inyong napakinggan ang ilan lamang sa mga pinakamainit na mga balita natin ngayon sa araw na ito sa ating unang balita sa DZRH. Kilalang-kilala ang mamamahayag na si Gil Brazil sa DZRH. Dating standby announcer si Brazil at hawak nito noon ang isang entertainment show ng himpilan. Kalaunay, nagkaroon siya ng isang news program tuwing alas 4 ng umaga noon kasama si Rick Radam. Ang oras ganap ng alas 4:06 ng umaga.
Hatid sa inyo ng GB Shoes sa lahat ng pagkakataon, lahat ng pagtitipon. Laging tandaan ang GB Shoes. DZRH, unang balita. Natatandaan mo pa ba ang For Lovers Only? Ang mamamahayag ng DZRH na si Manny Bal ang host ng programang iyan tuwing 12 AM hanggang 3 AM. Tumagal ang programang ito hanggang noong 2011. Si Manny Bal din ang naging pinuno ng Operation Tulong noong dekada 80 hanggang dekada 90. DZRH, Operation Tulong. Action agad. Merry Christmas and a Happy New Year! Mula sa DZRH Operation Tulong, staffers ng DZRH, mula sa News Center, at mula sa inyong lingkod, Manny Bal. Bukod sa pagiging kolumnista, kilala rin bilang mamamahayag si Louie Beltran. Naging bahagi rin ng DZRH si Ka Louie kung tawagin ng kanyang mga tagapakinig. Isa sa mga programa niyang tumatak sa masa ang kanyang commentary program araw-araw noon na Straight from the Shoulder. Noong October 2018, muling ginamit ng DZRH ang klasikong station ID nito. Ang voiceover ay ginawa noong January 1, 1999 na nagtatampok sa napakagandang boses ni Nick De Guzman. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si Deo Macalma, kilala bilang lakay sa mga tagapakinig, si Macalma ay naging reporter ng DZRH noong dekada 80. Sa paglipas ng mga taon, siya'y naging komentarista, at higit na nakilala sa kanyang nakakatawang diskurso sa mga napapanahong balita. Pero sadyang sumikat si Macalma sa kanyang espesyal na balita, kung saan naghahain ng mga nakakakilig na tsismis ang kanyang mga bugwit, na kinabibilangan ng mga roomboy, waiter, security guard, at mga empleyado sa ospital. Hindi nagtagal at maging mga senador, kongresista, general at pati miyembro ng gabinete, ay nagdadala na rin sa kanya ng mga balita ukol sa mga sekreto ng mga artista, atleta, at politiko. Ang nasabing kandidatong tumatanggi, Dr. Joe, ay parang tumatanggi pa itong maging kandidato eh. Yan. Ang tatlong negosyanteng nangako na, ayan, kumausap at nag-aalok ng suporta sa isang presidential aspirant na ayaw pang umamin na siya ay tatakbo. Ito ay... ba ni Cheese? Hindi yata, Dr. Joe. Hindi. Mali ako. Mali ka, Dr. Joe. Mali. Ibubulong ko sa'yo mamaya, Dr. sige. Joe. Ha? Ayan. Noong Oktubre taong 2007, muling nakipagsapalaran ang DZRH sa pagsasahimpapawid sa telebisyon sa paglulunsad ng TV natin na pinalitan ng pangalan ng DZRH Radiovision noong 2008, na pinalitan ng pangalan na RH-TV noong 2009 at DZRH News Television noong 2013. Ito rin ang unang cable channel na nag-broadcast sa pamamagitan ng Facebook Live sa pamamagitan ng pag-mirror ng live stream ng DZRH News Television sa mga server ng Facebook. Ang programang 2x2 sa DZMM sa 30 nila Anthony Taberna at Jerry Baha ay lumipat sa DZRH noong ika-31 ng Agosto taong 2020. Ang 2x2 ay mapapakinggan mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.